Mabuhay mga kamaharlika! So narito na naman po tayo pang pag-usapan ang tungkol sa barya. So narito sa ating harapan ang 25 centavos 1964. So ito ang kanyang obverse at ito naman ang kanyang reverse. So doon na tayo magsisimula sa kanyang features. Features, issuer, Philippines, period, republic. Ito, Republic, 1946 date. Type, standard circulation coin. Years, 1958 and 1966. Value, 25 centavos, 0.25. Currency, Piso, 1857, 1967. Composition, nickel brass, 70% copper, 18% zinc, and 12% nickel. Weight, 5 grams. Diameter, 24 millimeter. Thickness, 1.16 millimeter. Shape, round. Technique, milled. Orientation, coin alignment. Demonetized noong March 31, 1979. Number, N, number sign, 1009. References, KM number 189, Sean number 27. So pa dito sa references, kung papansin niyo kapag itinutok natin yan dito sa KM, makikita natin ang reference nila tungkol sa barang ito ay KM number 189 sa World Coin. At yung Sean naman ay makikita natin sa Wealth Mons Catalog. Okay, so dito tayo sa kanyang obverse. Makikita natin ang isang babae na mayroong dalang hammer at yung Mayon volcano na sa kanyang likuran. Ha? At ang kanyang obverse naman, makikita natin na selyo ng Pangulo ng Pilipinas na mayroong nakalagay na Central Bank of the Philippines na nakapaikot. So, ito ay Central Bank of the Philippines at hindi pa Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi pa ito napapalitan ng mga panahong ito. So, sa selyo ng Pangulo ng Pilipinas, makikita natin ang tatlong stars na nagsisimbolo ng Luzon, Visayas at Mindanao at yung araw na mayroong 8 rays. Yan. Dito naman sa kaliwang bahagi, makikita natin ang agila at sa kanang bahagi naman ay leon. At may nakalagay na Republic of the Philippines. Sa obverse, coat of arms of the Philippines, script Latin. So, yung Latin niya, hindi natin makita kung saan nakalagay yung script na Latin. Wala akong nakitang Latin dito. No? Coat of the arm, lettering, Central Bank of the Philippines, yung nakapaikot. Reverse, standing woman. So, ito yung standing woman niya. Holding hammer on anvil in right hand, smoking volcano at right. Script, Latin. So, lettering, 25 centavos, 1964. Edge. So, ang kanyang edge, yung kanyang gilid ay reeded. No? So, ito po ang itsura niya. Reeded pa ang tawag dyan. Mint, Royal Mint, Tower Hill, London, United Kingdom, 1810 to 1975. United States Mint, Philadelphia, United States, 1972. Date. Comment. So, tignan natin to, no? So, meron ditong interesting kung saan na pinapakita na meron dalawang uri, dalawang variety. So, Philippine 25 peso, 1966, KM 189.1 versus KM 189.2. So, ito sa kaliwang bahagi si 1.1 at sa kanang bahagi naman si 1.2. 189.2. So, dito makikita natin, no, yung volcano na nasa likuran ng isang babae. Ito po yun. So, meron dito kasi na bilang. Kung makikita ninyo, yung usok sa volcano ay merong 8 smoke rings. Large date, full hair, tall lady. So, large script, malalaki yung mga salita. Ayun, yung mga letters na yan. Matangkad yung babae at merong mahabang buhok. No? So, yun ang makikita natin doon sa KM 189.1.
Samantalang dito sa 189.2, makikita natin, no, 8 smoke rings. So, meron lang siyang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Small date. So, yung date niya maliit, no? Dito kasi malalaki, large date, malalaki yung 1966. Dito naman ay maliliit, 1966, maliliit. Sterilized hair. So, kung papansin natin, yung kanyang buhok ay kakaiba kaysa rito, no? Mas detalyado kaysa sa kabila. At mukhang mas mahaba itong KM 189.1 kaysa sa KM 189.2. Small lady. So, yung babae ay maliit. Hindi naman kaliitan, kundi mas maliit siya kaysa dun sa KM 189.1. So, ito yung dalawang variety ng 25 pesos 1966. Ha? So, may dalawang uri po siya. Okay. So, reverse variety KM 189.1 has a funnel-shaped anvil. So, sa kanyang anvil daw, may pagka-panel. Okay. So, ito, no, yung pinagtuktukan ng hammer. Pinagpatungan ng hammer. So, Liberty with a round nose. Ibig sabihin, itong babae pa lang ito ay si Liberty. No? Kung kilala niyo si Liberty, meron siyang, ayan po ay sikat na tower sa USA. Si Liberty pala to. Okay, ngayon ko lang nalaman yun, ha. So, round-nosed, Link VEN5 and 8 smoke rings from the volcano. KM number 189.2 has a round anvil, Liberty with a pointed nose, separated VE in 5 and 6 smoke rings from the volcano. For the 1958 date coins, 1,000 were minted in 1958 and 9,999,000 were minted in 1959. So, ito naman yung kanyang mga presyo. So, kung mapansin natin, 1958, ito yung date niya. So, date, no, makikita natin date. Ito naman yung mintage, kung ilang piraso ang ginawa. So, dito sa 1958, merong 10 million peraso. Napakarami nito. No, hindi siya rare. Kasi pag alam natin, pag sinabing rare, kakaunti lang ginawa. Pero dito hindi, napakarami. 10 million. 1960, 10 million din. Pero kahit ganun pa man, meron siyang presyo. No? Makikita natin. So, dito sa 1958, yung kanyang very good condition is $0.21. Fine. Parehas lang sila. Very fine, $0.37. Extra fine, $1. $1.10. AU. So, almost uncirculated, 1.10. Uncirculated ay parehas lang ng AU. Ang frequency niya is 14%. Yan. So, ito yung KM number. So, KM number 189.1. So, ang meron lang palang 189.2 ay yung 1966. No? Na merong frequency na 35%. Okay, so 1960 tayo. Meron siyang 10 million vintage. So, napakarami nito. May presyo lang ay yung fine na $0.17 at very fine, $0.54. Extra fine, $0.80. Meron siyang frequency na 11%. 1962, 40 million. Napakarami nito. Ang good niya ay meron $0.10. Very good, $0.20. Fine, $0.20. Very fine, $0.30. Extra fine, $0.35. AU, o almost uncirculated, $0.96. At yung kanyang uncirculated, parastan sila, no? Na $0.96 na mayroong frequency na 31%. 1964, 49,800,000. Pakarami. So, ang kanyang good condition ay mayroong presyo na $0.33. Very good, parehas lang. Fine, parehas lang din. Very fine, parehas lang din. Extra fine, parehas lang sila $0.33. Almost uncirculated ay $0.52 at ang uncirculated niya ay $0.96 na mayroong frequency na 40%. 1966, mayroong 50 million peraso.
So, ang kanyang good ay walang presyo. Yung very good condition ay $0.38. Fine, parehas lang. Very fine, $0.56. Extra fine, $0.56. AU, almost uncirculated, na mayroong presyo ng $0.80. Uncirculated is $1.60. Meron siyang frequency na 30%. 1966, 40 million. So, dalawang variety ha. Huwag niyong kakalimutan. Meron siyang dalawang variety na mayroong halaga na 40 million. No? Halaga, peraso. So, ang good condition niya, walang presyo. Very good, $0.18. Fine, $0.18. Very fine, $0.51. Extra fine, $0.51. AU, $0.69. Almost uncirculated na mayroong $1. At meron siyang frequency na 35%. So, ito yung merong 6 rings of smoke. So, KM number 189.2. So, yung kanyang number, no? So, meron din dito sa baba, nakita natin. So, meron din nakalagay dito. Values in the table above are expressed in USD or United States dollar that are based on the valuation of the MISTA users and the sales realized on internet platform. So, etc. Na. So, dito may nakita tayo na presyo sa eBay. Ito ay eBay, no? Magkano to? So, 9.99. Magkano ba yung conversion? So, palagay na natin na check natin ha. Check natin yung presyo niyan. Lagay natin na nasa 50, no? 50 lang palitan. Sige, check muna natin magkano ba palitan. Peso, dollar. Magkano ba palitan na ngayon? Natin. So, 0.18 dollar to peso. Today, 54. So, try na, isagad na natin ng 54. So, balik natin. Calculator. So, 54 times natin sa 9.99. So, meron siya, $539 pesos. Wow, malaking pera na rin yun. Hindi na masama. Sa eBay ito, ha? So, yan po, hanggang ngayon, nasa eBay pa natin. Itong malapit. Kung merong $9.99, merong $140 na binibenta sa eBay. Ngayon, sa mga panahong ito. No? Ito ay 1966 Philippines, 25 cents. NGC MS65, only 1. And higher bid yata ito. No? Ano man nakalagay dyan. So, hindi na natapos. Only 1. Nag-iisa lang. Graded kasi ito, no? So, nag-grade na siya, kaya napakamahal na ng presyo. Ito kasing isa, hindi pa ito nag-gradean. Ito kasi graded na. So, check natin yung presyo niya. 140 times natin sa 54. Ang halaga ay 7,560. Binibenta yan sa eBay, ha? So, yan. So, yung bentahan sa eBay, 7,560. Kasi nga, graded na siya. No, dumaan na siya sa pagkilatis ng NGC. No? Kinatis na siya ng NGC, grade na siya. Ang grade niya is MS65. Kaya binibenta siya ng ganun kalaki. Sa 7,560. At meron naman din dito $13. So, $13, tignan natin. 13 times 54 is equal to 702. At yung last one ay 2.05 na mayroong halagang 2.05. Tama ba? Times natin sa 54. So, ang presyo niya is 110.7. So, yun. Yun yung presyo niya sa eBay ngayon. Nasa eBay pa rin yan hanggang ngayon, ha? At meron din dito akong napansin na nakalagay na past sales. So, ito ay auction. So, nabili to sa auction ng, anong halaga? 5.63. So, nakalagay ito, Cuts Auction, 57 lot, 206, March
March 19, 2022. No? So, nabili niya ng $5.63. Magkano yun? $5.63 times natin sa 54. So, magigit kumulang 304. No? So, medyo kasi iba rin yung presyo niyan. Mga panahon niyan. 304. Dito sa baba. Kita natin. So, dito meron, no? 63. So, Heritage Auction Wednesday enters the World and Asian Coins. Weekly online auction. So, blah blah blah. So, noong January 13, 2021. At nabili siya ng $63. Tingnan natin, $63. 63 times 54. So, 3,402. No? So, ito. Graded to, ha? Graded. Dumaan to sa NGC o anumang saan mang kamay ng mga eksperto na pinagrade yun. Itong isa. No? Ito mas malaki. $408. Uncirculated. So, napakaganda. Hindi pa talaga ito nagagamit. Gandang barya to. Heritage Auction 2020, January 21. NYINC World and Asian Coins Signature Online Auction, blah 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 blah. So, noong January 21, 2020, panahon ng pandemic, no? At 1966, the KM 189.1, merong 8 rings of smoke. Uncirculated, na merong 408. So, check natin kung magkano 408. 408 times 54. So, siya nakakalang 22,000. Wow! Apakamahal naman yan. Apakaswerte mo naman, boy. Nabili mo ng ganyan yan. Ano? Mga kamahalika, kung meron kayong ganitong uri ng barya, check din na. Kung magkano yung presyo niya, punta lang kayo sa Numista para ma-check nyo kung magkano yung presyo niya. At anong taon, at kung kumusta ang kanyang kondisyon. So, nabibili yan. Depende naman sa buyer, sa collector, no? Titignan naman niya, kikilatisin niya kung nababasa pa ba, nakikita pa ba yung mukha ng babae, meron pa bang ilong, kung meron pa bang hammer, no? Titignan din niya ito, bibilangan din niya yan kung nakikita pa. So, depende sa collector kung magkano niya bibilhin, no? At, yun. So, maaaring tumaas, maaaring bumaba. Kung hindi na nababasa, medyo syempre mababa na yung bill niya. Okay, so, meron kayong ganito, no? Tignan nyo na, kilatisin nyo na. So, hindi na natin pahabain. Uli, ito ang inyong kamaharlika na nag-iwan ng isang kadaga. Ang barya ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kayamanan ka ba niya? Maraming salamat po.